Iba-iba ng paraan sila ng paggawa ng kawan. Wala namang politiko na hindi magnanakaw. Oy, patunayan mo yan pag sa korte na. Kaya sa kwentuhan, pwede yan. Kinorte nila eh. Kung sakali po na may i-impeach nila si BP Sara, hindi na pwedeng kwentuhan doon. Okay, punta po tayo rito sa sinasabi ni Akop. Isa-isahin natin yung sinasabi ni Akop. Ito ang katotohanan ganito. Lugi talaga yung mga Duterte sa gantong uri ng mayroon pong mga testigo, wala pong pabor kay Tatay Digong. Halimbawa, bakit hindi niyo iniimbitahan si Vitaliano Aguirre? Yun pong DOJ Secretary nung panahon na yan. Bakit hindi nyo iniimbitahan si Vitaliano Aguirre? Kaya hindi nyo iniimbitahan kasi alam ni Vitaliano Aguirre yung mga ginawa ni De Lima. Di ba? Pag inimbitahan nyo yan, malalantad sa mga tao po siya. Mas makatotohanan. Kaya nga, si Digong lang yung kakampi ni Digong na inimbitahan nyo Unfair, di ba? Sa paglalatag pa lang ng testigo. Bakit testigo si De Lima? Okay lang kasi nakulong siya, etc. Pero bakit testigo si Shell Jokno? Si Shell Jokno ba ay biktima ng AJK? Bakit siya testigo sa AJK? Bakit testigo si Trillanes? Biktima rin ba siya ng AJK? Alam niyo yung mga yun, no? Yung mga testigo nyo, hindi papasa na testigo. Hearsay lang yan diba? Marami silang testigo na karamihan ng testigo nila may kaso. Ito nga latest, diba? Sino na nga yun yung convicted? Na-convict siya na nagpapasok ng droga rito, Malawakan. Pero, dahil kinalingan nila, tignan nyo gusto nyong ikulong sa correctional. By contempt lang. Ngayon ko lang nalaman sa kanunood ko, yung correctional pala, yung correctional, para lang yan sa mga convicted criminal. Yung pari na adik, putya, hindi naman biktima, hindi naman kamag-anak. Bakit nyo naging testigo? Yun, no? Kaya pagdating sa korte yan, tapos merong mga testigo kayo na sumulat lang ng affidavit, okay na. Hindi na ko-question. Kita nyo pag nagtanong, abogado pa naman si Luistro, parang totoo na yung sinasabi ng affidavit Sino ba ng bararon na, yan ang problema nyo, naniniwala kayo dyan sa affidavit na yan Pag sa tunay na korte po yan, hindi po pwede yung ganun. Tingnan nyo kung gaano sila kaliit ng no? Wala man lang argumento na no? Talagang buang ka na badong. Yun lang ang sasabihin. Okay. Puntahan po natin ito mga sinabi ni Akop mismo. Ayon po kay Akop, at nilabas po ito ng Philippine News Agency. Ito po yung ano po ito ng gobyerno. Ayan. Sabi ni Akop, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Tignan nyo naman, napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Alam mo, Akop, Congressman Akop, mawalang galang na po, no? Pero humarap po sa inyo si Pangulong Duterte, wala naman kayong napatunayan. Kahihiyan lang po Di po ba? Ang pinagtataka ko lang po, bakit yung mga testigong katulad nila Casiong na halos
Hindi mo po sasabihin na mataas yung tungkulin sa kung saan man siya. Bakit pabalik-balik yung mga ganitong uri ng testigo, no? Bakit sila Shell Jokno, sila na wala namang kinalaman sa mga aktual na krimen, hindi rin naman mga biktima, bakit sila paulit-ulit na naiimbitahan? Samantalang si Pangulong Duterte na sinasabi nyo sentro, bakit isang beses lang? Di ba? Bakit lahat ng mga, kung totoo kayo na ang gusto nyo ay katotohanan, simple lang naman po eh. Ang dami ng mga sinabi laban sa kanila, ibabangga nyo lang kay Pangulong Duterte. To test, para ma-test ninyo na tama ba yung sinasabi ng mga testigo. Kasi nung una, at marami po nakanood nito, yung mga sumunod po, wala naman eh. Ang agaw umiiyak ka, sir. Ganito iyak. Hindi ka pa ba nakakakita na umiyak? Nakakaawa naman. Okay. Ako, balik tayo kay ako. Kasi, noong minsan yung pinadalo si Tatay Digong, tinanong nyo ang mga dapat nyong itanong. Nasagot ni Tatay Digong ang dapat na masagot. Tapos may mga bago na naman kayong testigo. Anytime, pwede namang imbitahin. Anytime. Pwedeng imbitahin si Tatay Digong. Hindi nyo ginagawa. Ayaw nyo na ngang imbitahin. Sapat na raw. Paanong sasapat? May mga bago kayong bintang. Yun yung problema. Hindi nyo pinasasagot si Tatay Digong. Very willing namang umattend. Very willing na umattend. Hindi nyo pinasasagot. One way lang kayo eh. Kung ano lang ang sabihin, kaya kita nyo yung kinukot nyo panay mga testigo laban kay Tatay Digong. Okay, mamaya tayo na. Kung ayaw nyong pasagutin si Tatay Digong tapos nagkakaroon kayo ng konklusyon, logic na lang po ang ipansasagot namin dyan. Mamaya, isa-isay natin. Nabudol daw tayo dahil si Tatay Digong daw ang sentro ng kriminalidad sa buong Pilipinas. Tindi, no? Ngayon, paano yan ngayon? Wala na bang krimen ngayon? Sa Pilipinas po ba walang krimen? Wala po bang droga ngayon? Si Tatay Digong pa rin ngayon? Okay. Ako, tignan nyo ha. Paano niya nasabi? Sinasite niya kasi yung mga testimony ni Eduardo Asierto. Yan. Si Asierto po. Si Asierto lang. Ibig mo sabihin, kaya mo nasabi yun dahil lang kay Asierto. Sa korte po, papalutangin nyo si Asierto. Hindi nyo na nga pinalutang. Si Garma nga po, hindi nyo hinarap kay Duterte. Yun ba kasunduan nyo kay Garma? Magsasabi siya ng kung ano-ano pero hindi siya harap kay Garma. Hindi ko alam kung ano kasunduan nyo. Nagtataka lang ako, paano kayo nalusutan? Ang alam namin, hawak nyo si Garma, paano namin nabalitaan na nasa labas na? Sakto po. Nagkasakit muna kaya wala nung panahon ni Duterte, tapos nakalabas na ng bansa. Ang galing. Walang investigasyon. Si Alice Go, nakalabas sa Pilipinas, ilang araw na inimbestigahan, iba pa yun sa Senado, iba pa sa inyo. Si Garma, wala kayong balak imbestigahan? Wala kayong balak imbestigahan? Nakalabas ng Pilipinas, hawak ninyo. Okay. Mang Kanor, nagkakahulihan na daw sa EDSA. O edi, wala naman ako sa EDSA. Bakit may kaso ba ako sa EDSA? Nagmina ba ako ng ginto doon? Mga ano talaga, mga utak biyak talaga to eh. Ito, tuloy natin. Napakasakit po dahil si Pangulong Digong won on the platform of hardline stance against illegal drugs and criminality.
siya pala ang mukha ng illegal drugs at criminality. Ito po mga konklusyon ni Akop. Si Tatay Digong pala ang mukha ng kriminalidad at illegal na droga. Grabe, no? Okay. Ngayon, bakit siya daw nag-war on drugs? Paano nila ipapaliwanag kung si Tatay Digong, ayon kay Akop, ang mukha ng illegal na droga, paano nila pinapaliwanag, paano mo ipapaliwanag yung pagkukondak ng war on drugs ni Tatay Digong na nasaksihan namin lahat? Nasaksihan po namin lahat yung war on drugs. Nakita po namin lahat. Ano po yun? Nag-imagine lang kami ng 6 na taon na may war on drugs. Sige nga po, paano niyo ipapaliwanag? Yan, papaliwanag. Mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in drug trade. Antindi ng pagkakakwento, no? Okay. Buo na yung kwento nila. Yan na po yun. Ang tanong, bakit wala po kayong sinasampang kaso laban kay Duterte? Diba? Yan ang pinakamalaking tanong Kasi yan po mga sinasabi nyo na pinagbatayan nyo si Asierto, sila Matobato at kung sino pa. Di magsampa po kayo ng kaso. Nang sa ganun, sentro siya ng krimen, sentro ng droga, tapos hindi nyo sasampa ng kaso. Ano po ang lalabas pag wala kayong kinaso kay Tatay Digong? Pag hindi nyo po kinasuhan, lalabas po na paninira lang. Bakit ba paulit-ulit? Oo, Mangkanor na. Pero paulit-ulit ka, ikaw na lang ang gusto mo makita ko. O yan, tinanggal na kita. Hindi ka kawalan. Okay lang po kung sumagot mamaya pero wag lang paulit-ulit. Biruin mo, siya na lang. Konti na lang. Okay. Etong question ko ayaw nyo ba lutasin yung krimen? Kasi kung siya ang sentro ng kriminalidad at droga, di kasuhan nyo para makulong. Hindi naman po ubra sa kaso yung sinabi ni Asierto. Nasaan si Asierto? Ay nagtatago po dahil ipapapatay ni Rodrigo Yun po yung katwiran nila, kaya hindi umaten yung Asierto dahil ipapapatay daw ni Rodrigo. Ano sa tingin niyo yun? Pag sinabi mo yun, ako na po magsasalita ng mga sasabihin ni Asierto. Dismiss. Dismiss ang kaso. Okay, balik tayo. Balikan lang natin, no? Logic po. Sige. Sabi nila, kaya lang naman daw nag-war on drugs. Ay para eliminate yung mga kalaban sa droga. Ibig sabihin, wala talagang war on drugs na naganap. Hindi, may mga namatay. Hindi nila i-deny yan kasi sila rin nag-investigate. Josephine Pascual, thank you very much. Sa $3 na pangkape. Yan. So, i-deny ba nila yon yung may mga patayan? Hindi nila pwedeng i-deny yun. Lahat tayo alam na may patayan. Kaya daw nagkakaroon ng patayan kasi in-eliminate ni Rodrigo lahat ng kalaban niya sa droga. Okay. Palagay na nating tama. Ngayon, lagana po ba yung droga ng panahon ni Rodrigo? Kasi sabi niya, no, ito yung logic niya, no? Kaya lang naman nag-conduct ng war on drugs para ma-eliminate. Ibig sabihin po, lagana po ang droga nung panahon ni Rodrigo. Kaya lang, na-eliminate lang yung kalaban. Sino po ang niloloko ninyo? Alam po ng lahat ng tao, yung mga kapitbahay nilang adik, nagtabaan. Alam po ng mga tao na tumahimik yung mga lugar nila dahil wala ng adik. Marami po, hindi po na-eliminate totally, no? Pero, imposible po yung sinasabi ninyo. Kaya daw nag-conduct ng droga, ibig sabihin, pwede lang po yan, kikita lang si Rodrigo kung
laganap ang droga, ang bentahan ng droga. Ibig sabihin, na solo na daw ni Rodrigo yung bentahan ng droga. Hindi nga po. Wala na nga po nagbebenta dahil takot na po yung mga taong gumamit. So malulugi rin pala. Ibig sabihin, nag-conduct siya ng war on drugs para malugi yung sarili niya. Yun yung sinasabi mo eh. Ikalawa, presidente po siya ng Pilipinas. Hindi niya po kailangan na mag-engage pa. Kung magnanakaw lang po, no? Kung magnanakaw lang po si Rodrigo, hindi niya na kinakailangan mag-involve pa sa droga. Nanakawan niya na lang yung Pilipinas. Bilyon-bilyon po. Hindi niyo ba nabalitaan si Martin, si Saldico? Hindi ko po sila sinasabing magnanakaw sila. Ang sinasabi ko, bilyon-bilyon ang mga pondo na naililipat kung saan-saan. Daan-daang bilyon. Ang hirap po nun, inuutusan mo yung mga pulis na katayin yung mga involved sa droga, tapos ikaw pala nagbebenta, di pinakakatay mo yung sarili mo mga tauhan, paano ka kikita? Logic. Wala po sa logic yung sinasabi nyo. Magiging kikita lang po siya sa droga kung lagana po yung bentahan ng droga, kung marami pong addict nung panahon niya. Pwede naman siya kung sinasabi mo magnanakaw, kung kriminalidad lang, di dapat ginawa niyang krimen niyang mga yan, yung mga pagbubulsa ng pera ng taong bayan. Ang problema, maski kayo, wala kayong, doon kayo nagkamali. Kasi, tinutukan nyo sa mga Duterte na sila yung pinuno ng mga krimen. Pero nakalimutan nyo sabihin na hindi nyo siya pinagbibintangan ng corruption. Wala kayong binibintang na nagnakaw siya ng pera ng taong bayan. Imagine nyo, kung gusto niya magkamal ng salapi, bakit sa droga pa? Pinagpapapatay niya na nga. Kayo na rin nga nagkukwento, ang dami niyang pinatay. Sino po gusto maging addict nung panahon ni Duterte? Kung walang gusto maging addict, paano kikita yung droga? Di ba? Alam niyo po, magaganda po, i-reserve niyo po yan, mawawala po tayo sa ano eh. Maganda po yan. Tandaan niyo nga yung tanong niya kay Celis at Badoy, sulat ko na. Celis at Badoy. Kasi sayang po eh. Hindi pa yung topic. Mamaya po yung mga tanong. Okay. Illogical yun eh. Pero wala kayong bintang na magnanakaw siya. So hindi suga pa sa pera si Duterte. Bakit kinakailangan niya pang gawing illegal? Pahirapan niya pa yung sarili niya. Papatayin niya yung mga pusher. Papatayin niya yung mga drug lord. Tapos magbebenta pa rin pala sila ng droga. Sino pa yung bibili? Ayaw na nga. Takot na nga yung mga tao magdroga. Ang tataba na nga namin eh. Si Duterte, hindi po papasayan. Yang mga kwento nyo, tell that to the Marines. Wala pong maniniwala. Meski po lahat ng mga naglalakad lang sa mga kalye, maniniwala ba kayo na si Tatay Digong ang Lord of all drug lords? Lord of all drug lords siya, pero papatayin niya yung imposible. Mga ano na lang po, mga diehard BBM vloggers, diehard BBM supporters lang po yung maniniwala sa inyo na si Digong ay involved sa droga. Pero yung mga kahit po diehard BBM supporters, hindi po maniniwala sa inyo. Sa totoo lang po, ano sabi ni Tatay Digong? Kung loko-loko lang siya, ang daming nanakawin sa pamahalaan. Wala, hindi nyo ba nababalitaan ng mga bilyong-bilyong nakawan ngayon? Ba't papahirapan ni Digong yung sarili niya na
mag-involve pa siya sa droga. Kakalingain niya pa yung mga drug lord. Yun eh. Yun sinasabi. Kinakalingain niya yung mga drug lord. O, wag na si Digong kasi mahirap iugnay. Yung sinasabi ninyo lagi na drug lord. Ako, biktima ako ng mga paulit-ulit yung pagbanggit eh. Sa totoo lang, tayo lahat biktima. Parmali, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Pogo, Michael Yang. Michael Yang na Michael Yang. Alam niyo po, kababanggit niyo ng Michael Yang, tapos si Michael Yang ay economic advisor ni Rodrigo. Therefore, si Rodrigo involved sa lahat. Alam niyo po, kababanggit niyo po ng Michael Yang. Akala ko po si Michael Yang wanted eh. Akala ko si Michael Yang nagtatago. Akala ko si Michael Yang nasa ibang o hindi makita. Putya, sabi ni Rodrigo, bakit hindi nyo kasuhan si Michael Yang? Nasa Davao lang. Ha? Wala palang kaso si Michael Yang? Mula parmali, droga, pogo, lahat ng krimen, Michael Yang? Yung pala walang kaso? Diyos ko. Ano ba yan? Yung kaisa-isa yung link sa lahat ng mga krimen kay Duterte, wala palang kaso. Malaya raw na nasa Davao lang, negosyante sa Davao. Diyos ko. Pero kung banggitin nyo, 2.5, kala mo, ang akala talaga naming mga taga Maynila, pasensya na po, mga taga Metro Manila, akala talaga, o taga Luzon, akala namin, ano na yan eh, pinaka-wanted sa buong Pilipinas kasi lahat ng investigasyon, nababanggit yung pangalan yan eh. Lahat ng investigasyon na parmali, droga, krimen, ano pa ba? Buta lahat ng kriminalidad. Pogo, pati Pogo. Michael Yang, yung pala walang kaso. Wala nga kaso eh. Yun yung problema eh. Pag hindi po nakasuhan yung mga tao at inuulit-ulit nyo lang, no? Inuulit-ulit nyo lang na pagpapasama, ibig sabihin yan, paninira po yan. Sinisiraan nyo lang yung mga Duterte. Kita nyo, hindi nila kakasuhan yung mga Duterte. Hindi nila kakasuhan yan. Yang impeachment, baka hindi nila isampayan eh. Paano daw magkakaso? Hindi na po presidente si Digong ngayon. Alam niyo ba yun? Marcos po yung nasa Malacanang. Anong sinasabi niyo bakit hindi makasuhan? Hindi kaya ni Marcos magkaso? Ng drug lord o kung ano? Ano ba yung katwiran niyan? Lagi daw nasa tabi kasi ni Duterte. Hindi ko pa po nakita yung Michael Yang. Ilang beses na kami nagkita ni Duterte. Wala po yan sa mga maisog. Hindi naman yan kahit ba alam na po namin na weather. Ang tanong ko lang, nagtataka lang ako sa dinami-dami po ng in-involve ninyo yung pangalang Michael Yang. Wala naman palang kaso. Ibig sabihin, si Michael Yang lang kasi ang ugnay nila lahat sa Pogo, Michael Yang. Parmali, Michael Yang. Droga, Michael Yang. Ibig sabihin, yun lang po ang tanging ugnayan ni Duterte sa lahat ng krimen, si Michael Yang. Kaya ang akala ko, wanted sa Pilipinas. Kasi 2.5 kung banggitin eh. Naunawaan niyo po? Alam ko naunawaan niya ng mga follower ko eh. Yung mga hindi nakakaunawa, yung mga yung mga follower ng ibang politiko eh. Anong hindi kasakop ng batas?
Yung mga oligarko, pinagbayad ni Tatay Digong ng tax eh. Bubulahin nyo naman ako. Si Lucio Tan nagbayad. Yung mga may-ari ng mga Fortune Tobacco ba yun? Basta yun sa sigarilyo, nagbayad.